Isang mapagpalang araw po, magandang gabi, ano rin pong oras kayo na ng video kong ito, Sir Mark Ibanez, at kayo din po kay Sir Jude. So ito na po ang aking final preaching para po sa ating subject na hermeneutics, at ipepresent ko na po sa inyo. And ang aking topic po ay makikita sa 2 Peter chapter 1 verse 5 to 7. At nais ko pong pamagatan itong building on faith with godly qualities, or ang pagpapatibay ng pananampalataya na mayroong mga katangiang may kabanalan. So, topic, qualities of being true Christians by 7 ways for faith. Mga katangian ng pagiging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan po ng 7 paraan na dapat idagdag sa ating mga pananampalataya. At ito po ay babasahin ko po sa King James Version, at ito po ang nakasulat. And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity, or sa ibang salin sa ASB or NIV, love. So ito po yung aking bibigyan ng points ngayong oras pong ito, at nawa po ang salita ng ating Diyos ay maging pagpapala po sa bawat isa sa atin. As introduction po ay ganito po ang introduction. Meron pa akong idadagdag na hindi po nakaisulat doon po sa aking manuscript na ipinasa ko po sa iyo, sir. Bali, itong 2 Peter ay isinulat po ito around 65 to 68 AD ni Peter. At ang purpose niya po para dito, kung kahit isinulat niya muna ito upang magbigyan o mag-remind sa mga Christians na that even despite errors of the world through deceitful, especially po sa mga false prophets, ang gusto po ni Peter ay yung mga Kristiyano po should continue to serve and live in holiness and embrace things about God. So very practical po yung tinuturo ni Peter sa early Christians nung nagkalat po. And gusto ni Peter na yakapin yung mga bagay patungkol po sa Diyos, so that everyone can grow in faith. Na dapat sa pamamagitan po ng pananampalataya o mga mabubuting bagay na nagmumula sa ating Diyos, ay yung pananampalataya nila ay lumago. And some of what Apostle Peter wants to us to learn is we should live the 7 ways for our faith, and those are the following. At ito po yung mga sumusunod na napili ko po at nakita ko, and bibigyan ko po ng points para po mapatunayan natin maging noon hanggang ngayon na tayo po ang naabutan ngayon ng gospel nito, generally gospel, upang ma-prove po natin una sa ating mga sarili, mapatunayan po natin sa Diyos at sa mga kapwa natin tao, o most especially doon sa mga unbelievers. At ito po yung mga sumusunod na dapat i-add po natin sa ating pananampalataya. Number 1 po, ang sabi po dito, dapat i-add po natin yung virtue or yung goodness. Number 2, knowledge. Number 3, temperance. Number 4, patience. Number 5, godliness. Number 6, brotherly kindness or mutual affection. And the last is love or charity. Dito po, ini-examine po yung kahalagahan ng mga bagay patungkol po sa pananampalataya na that we should add dito po sa mga sumusunod, one by one, na dapat malaman po natin itong mga bagay na ito na mai-add sa ating faith. Mapapatunayan po natin na tayo po ay mga tunay na anak ng ating Diyos. And now, nais ko pong bigyan po ng
points, itong 7 ways o 7 steps na nakita ko po dito po sa isinulat ni Peter. Number 1 po yung goodness. Alam niyo po, ang goodness, according in Galatians 5, verse 22 to 23, ang sabi po dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, and faith. Datapwat, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandang loob, kabutihan, pagtatapat, meekness, temperance. Against such there is no law. Ang sabi doon sa verse 23. Kaamuan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. So napakahalaga po na dapat bilang goodness, bilang isang tunay na mga anak ng Diyos, kasi po yung ating Diyos ay nagbibigay ng goodness, at ang ating Diyos po ay goodness talaga sa lahat ng mga bagay, na dapat as being Christians, na tayo po ay mga Kristiyano, dapat makita po yung framework ng ating Panginoong Hesus ay makita po sa ating pananampalataya o sa ating buhay. So goodness is the moral excellence and virtue that flows from a transformed heart, according in Galatians 5:22 to 23. So it is listed as a fruit of the Spirit, is a product of God's work with believers. So ito po pala ay produkto ng ating Diyos, na kapag nasa atin ito po ay product. Makikita po yung good products na nagmumula sa Diyos para po sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano. At una-unang makakita nito dapat yung mga unbelievers, para po hindi tayo papulaan. So, ang kabutihan ay ang moral na kahusayan at kagalingan na dumadaloy mula po sa nagbabagong puso natin. Ayon po sa Galatians 5:22 to 23, nakasaad po dito ang bunga ng Espiritu na nagpapahiwatig na ito ay isang produkto ng gawain ng ating Diyos sa loob ng mga mananampalataya. So dapat sa pamamagitan po ng mabuting produkto, makita po sa atin na tayo'y tunay na Christian. If something like this sin in a Christians, that is proof that God reigns in his life. Therefore, brothers, let us do this in our faith, so that through it we can give glory to God. So, kung ito pong mga bagay nito ay makikita sa isang Kristiyano, ito po ay patunay na pinaghaharian po tayo ng Diyos. Yung ating buhay ay pinaghaharian niya. Kung kaya't, mga kapatid, marapat nawa na gawin natin ito sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya, upang sa pamamagitan po nito ay mabigyan po natin ng kaluwalhatian ang ating Diyos. Number 2, nasabi dito yung knowledge. So Proverbs 2 verse 6, ang sabi po dito ng ating Diyos, for the Lord give it wisdom, out of His mouth cometh knowledge and understanding. So sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan sa kaniyang bibig, nang gagaling ang kaalaman at kaunawaan. So knowledge is the context of spiritual growth, refers to understanding and applying God's word. Ayon po sa Proverbs 2 verse 6, highlights that true wisdom and knowledge came from the Lord. So ang kaalaman sa konteksto ng spiritual na paglago ay tumutukoy po sa pag-unawa at pagsasabuhay ng salita ng ating Diyos. Itinatampok po ng Kawikaan, Kabanata 2, talatang 6, na ang tunay na karunungan at kaalaman ay nagmumula sa Panginoon. So, ang dapat po natin gawin, let us submit to God everything in our lives. Choose Him above all else, because He is the true wisdom
that this world cannot provide. So, magpasako po tayo sa ating Diyos sa lahat ng mga bagay sa ating mga buhay. Piliin po natin siya ng higit sa lahat sapagat siya po ang tunay na karunungan na hindi kayang ipagkaloob ng mundong ito. Number 3, bilang point 3, mga kapatid, ito po ang sinasabi, self-control. Napakahalaga po sa atin na magkaroon tayo ng self-control. 1 Corinthians chapter 9 verse 25, and sabi po dito ni Paul, and every man that striveth for the mastery is temperate. Sabi dito, in all things now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. So sa Tagalog, at ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila ito upang magsipagtamos ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayong niyaong walang pagkasira. So self-control is the ability to restrain impulses and desires, demonstrating discipline in one's action. Ang pagpipigil po sa sarili ay ang kakayahang pigilan ang bugso at pagnanasa na nagpapakita ng disiplina sa kilos ng isang tao. So napakahalaga po ang self-control kasi ang mga bugso ng damdamin natin, kaya po tayong iiwas po nito sa kapahamakan. So the teaching of our God for man is goodness. Puro kabutihan po ang tinuturo ng ating Diyos. God doesn't want people to be evil, o ayaw niyang mapahamak ang tao o mapasama, but He always wants, gusto po ng ating Diyos na tayo po ay laging maayos. He wants them to be in order. God teaches us restraint so that we can avoid things that will destroy our dignity as God's image. So gusto po ng ating Diyos na tayo po ay mapalayo sa lahat ng mga kasamaan. Maingatan po ang ating mga dignidad kasi tayo po ay imahe ng ating Diyos. Ang katuruan ng ating Diyos para sa tao po ay puro kabutihan. Ayaw ng Diyos ng tao ay mapahamak, mapasama, kundi nais niya na lagi tayong nasa maayos. Tinuturuan tayo ng Diyos ng pagpipigil upang tayo'y makaiwas sa mga bagay na sisira sa ating dangal bilang tayo po nakawangis ng ating Diyos. Point 4, steadfastness. Makikita po yan sa verse 6. Ayon po sa James 1, verse 3 to 4, ang sabi doon, for you know that the testing of your faith produce steadfastness. Yan po ang salin sa English Standard Version. And verse 4, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. So, it's the endurance of perseverance and faith during trials. Teaches that endurance produces maturity and completeness. It is a quality that helps believers remain firm in their commitment to God regardless of external challenges. So ito po, ang pagtitiis at pagtitiyaga sa pananampalataya sa panahon ng mga pagsubok. Nagtuturo na ang pagtitiis ay nagbubunga ng kapanahunan at pagiging ganap. Ito ay isang katangian na tumutukoy sa mga mananampalataya na manatiling matatag sa kanilang pangako sa Diyos anuman ang mga panlabas na hamon sa buhay. So yan po, kailangan meron tayong pagtitiis, meron tayong steadfastness. So itong passage po na to, this passage makes us understand that
If anyone knows how to endure above their faith, the person who has the ability to do so will bear fruit o magbubunga po siya and be perfect in God. Let us learn to endure in all aspect of life so that we too can be perfect. Tayo po ay magiging perfecto at makapagbigay po tayo ng glory sa Kanya. In all aspect of life so that we too can be glory, we can to be perfect in His glory. Ang talatang ito ay nagpapaunawa sa atin na kung ang sino mang marunong magtiis tungkol po sa kanilang pananampalataya, ang taong may kakayahang ganon ay magbubunga at magiging ganap sa Diyos. Kung kaya't matuto po tayong magtiis sa lahat ng aspeto sa buhay upang tayo rin po ay maging ganap sa Kanyang kaluwalhatian. And point 5, ito po ang nakasulat, godliness. Makikita pa rin natin sa verse 6, so pagiging kabanalan. Mahirap po ang kabanalan ngayon. Medyo mahihirapan po tayo sa mga tao ngayon na mayroong kabanalan. So sabi po dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 7 to 8, ang sabi ni Paul kay Timothy, have nothing to do with irreverent selling mites, rather train yourself for godliness. For while bodily training is of some value, godliness is of value in every way, as it holds promise for the present life and also for the life to come. So dapat itakwil mo ang katang masasama, sabi po ni Paul, at walang kabuluhan at magsanay ka sa kabanalan, sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. So yan po ang sinabi ni St. Paul kay Timothy. So godliness involves living in a manner that reflects devotion and reverence towards God, aligning our believers with His character. So, ang kabanalan ay kinabibilangan ng pamumuhay sa paraang nagpapakita po ng debosyon at paggalang sa Diyos na inaayunan o inaayon ang pag-uugali sa kanilang pagkatao. So yan po pagiging mayroon tayong kabanalan na dapat idagdag po natin sa ating pananampalataya. So ang sabi po dito, if we admit to ourselves that we are Christians, we should see holiness in our lives, that we always practice in this matter as the Apostle Paul wrote to Timothy. So let's work hard in these matters so that no one criticizes to us who are not yet in Christ, and above all, let us be a good example to all people, that we always embrace the righteousness of God in all circumstances. So kung tinatanggap po natin sa ating mga sarili na tayo po yung mga Kristiyano, dapat makita sa ating mga buhay ang kabanalan, na tayo ay laging nagsasanay sa mga bagay na ito, gaya po sa sulat ni Apostol Pablo para kay Timoteo. Pagsikapan natin ang mga bagay na ito upang walang maipintas sa atin ng mga wala pa kay Kristo. At higit sa lahat, maging mabuting halimbawa po tayo sa lahat ng tao na lagi nating sakbat ang katuwiran ng Diyos sa lahat ng panahon. Pang-anim po, point 6, mutual affection. So ito po ang napakaganda din na dapat i-add natin sa ating mga pananampalataya. Sabi dito,
Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Yan po ay sa translation ng English Standard Version. At makikita po natin ang reference verse dito po sa Romans chapter 12 verse 10. Ang sabi doon, sa pag-ibig sa mga kapatid ay mga mahalan kayo. Sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. So napakahirap po na gawin natin na uunahin pa natin yung iba kisa sa ating mga sarili. At yun po ang turo ng ating Diyos. Na marami ngayong mga tao ang hindi nakakaganap sa ganitong bagay. So this points to genuine care. Dapat meron tayong totoong pag-alaga o pag-care and love within the community of believers, fostering unity and support among fellow Christians. So dito po sa puntong ito, sa tunay na pangangalaga at pagmamahal sa loob ng komunidad ng mga mananampalataya, pagpapaunlad ng pagkakaisa at suporta sa mga kapwa Christian. Dapat makita po sa ating buhay itong mutual affection. Patunayan po natin sa ating mga sarili na tayo mga Christians kapag itong 7 steps, 7 ways ay nasa ating buhay. Yan po ang tunay sa mga Christians. So, let's prove that we are God's children, that through His love, we will be also able to love our brothers and sisters in faith, and even all people. Let us be channel of goodness and blessings in all things. As we are Christians, let us love in action, with truth and not just in words. So dapat tayo po ay magmahal sa kilos. May kilos dapat o may gawa at huwag po sa salita. Yan po ay sinulat doon po sa 1 John 3 verse 18 as reference verse. Patunayan po natin na tayo ay mga anak ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig ay magawa rin nating mahalin ang ating mga kapatid sa pananampalataya at maging ang lahat ng mga tao. Maging daluyan tayo ng kabutihan at pagpapala sa lahat ng bagay bilang tayong mga Kristiyano. Magmahal tayo sa gawa na may katotohanan at hindi lamang sa salita. So yan po, dapat by actions. May ginagawa po tayo kapag tayo po ay magsalita ng pag-ibig. For the last po, point 7. Ito po yung last, love or charity. Verse 7. Ito po yung point 7 po natin. Hindi ko na po isinama yung iba. Dito po sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7. Ito po yung benefits o ito yung fruits ng pag-ibig. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hope, always perseveres. So ito po ang bunga ng pag-ibig. Babasahin ko po sa Tagalog. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod, magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Hindi mapagpalalo. Hindi nag-uugaling mahalay. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi nayayamot. Hindi inaalumana ang masama. Verse 6.
hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Verse 7, lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. So yan po ang tunay na bunga ng pag-ibig. Ang una ay pagtitiis. Nagtitiis talaga ang pag-ibig. Kagaya po sa ginawa ng ating Panginoon Hesus. By His love, siya po ay nagtiis ng sakit doon po sa cross ng Kalbaryo. Yung cross po na yan po ay sign na dyan po siya ay pinatay para po tayo maligtas sa ating mga kasalanan. Kahit yan po ay kalaban ng ating Panginoon Hesus, kasi yan po ang death penalty ng Romano doon, ayon po sa history. And now, the culmination is love, the highest virtue. It encapsulates the selfless, sacrificial love exemplified by Christ, and is the ultimate goal of Christian's life. Sabi po doon sa Philippians 2, verse 7 to 8, na sa pamagitan po ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus, hinubad niya ang pagka-Diyos. Nakigaya sa tao, naging alipin, hanggang po siya'y mamatay. Grabe po ang pag-ibig ng ating Diyos. Kung kaya, ang kasukdulan ay pag-ibig, ang pinakamataas na kagalingan. Ito ay sumasaklaw sa walang pag-iimbot, sakripisyong pag-ibig na ipinakita ng ating Panginoong Hesus. Ipinakita ni Kristo. At ang kasukdulang layunin ng buhay ng Christian, na dapat ganito po tayo. Ang pag-ibig natin, kaya natin ibigay ang ating mga sarili sa Diyos hanggang sa tayo po ay malagutan ng hininga sa mundo ito. So, let the suffering of our Jesus Christ be the framework in our lives. Because of His love, He died for us to redeem our sins. So let us remember to ourselves that we must always love, whether it is in season or not in season. Let's make the love in our hearts, that we always look for it, first in God and our neighbor. Because if we have this attitude, it is proof that God is with us. So dapat magkaroon po tayo ng insatiable, mga kapatid, na tayo po ay dambin po natin ito sa ating mga puso, na sa pamamagitan po ng ating Diyos, na siya ay nagtiis. Dapat maging ganun po tayo. Magmahal po tayo sa kapanahunan at hindi kapanahunan. Ilagay po natin yung pag-ibig natin sa ating mga puso, upang mapatunayan po natin, upang mapatunayan po nila na tayo po ay mga tunay na anak ng Diyos at ang Diyos po ay sumasa atin. Maging balangkas sa ating mga buhay ang paghihirap ng ating Panginoong Hesus. Nang dahil sa kanyang pag-ibig, siya ay namatay sa atin upang tayo'y matubos. Kung kaya't alalahanin natin sa ating mga sarili na dapat tayo ay laging magmahal sa kapanahunan o hindi kapanahunan. Gawin nating hindi kakontentuhan ang pagmamahal sa ating mga puso, na lagi nating hinahanap ito una sa Diyos at sa ating kapwa. Dahil kung ang mga ugaling ito'y nasa atin, ito'y patunay na nasa atin ang Diyos. As our conclusion po, ito po yung conclusion ko sa topic po na ito. Ang sabi po dito, in this verse, Peter outlines a progression of a virtue that believers should cultivate in their lives, starting with faith and culminating in the pinnacle of love.
its virtue builds on the previous one, forming a comprehensive framework for a Christ-centered and virtuous life. Sa talatang ito, binabalangkas ni Peter ang isang pag-unlad ng kabutihan na dapat linangin ng mga mananampalataya na sa kanilang buhay na nagsisimula sa pananampalataya at nagtatapos sa tugatog ng pag-ibig. Ang bawat kabutihan ay nabuo sa nauna na bumubuo ng isang kakumpletuhang balangkas na nakasentro kay Kristo na marangal ang buhay. So yan lang po ang aking topic about po dito sa 2 Peter chapter 1 verse 5 to 7. Maraming pong salamat at nawa itong salita ng ating Diyos ay naging blessings po sa atin. Thank you so much po and glory to God forever. And may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound. Once again, thank you so much, and God bless you.